napapalapat na natin ang bangka ni Kagawad Milbex. So sana makaisang tonelada tayo mga bro. Magkasimilya sila, nakakapasok sila sa lambat. Tapos doon na sila lumalaki. Hanggang sa lumaki sila at hindi na makalabas sa fish cage. Kaya yan, tinan nyo kung gaano kalalaki. Kalalaki mga bro. So kalalaki yung bigit natin. Ayan. So yan. Nagalat, nagarating dito sa bayan. So bali mga bro, yung total na naging pera ng ating harvest sa isang fish cage ay good morning sa inyo lahat mga bro, mapagpalang araw sa ating lahat. Grabe, sobrang init na. Ngayong umaga ay narito tayo sa laot sa ating fish cage at titingnan natin yung laman ng mga fish cage natin. Pero isang fish cage lang yung sisilipin natin mga bro. Tingnan lang natin kung gaano nakalalaki yung isda o kung pwede na ba siya na ibenta. So meron tayo dito dala na malaking bangka. Ayan, bangka ni Kagawad Milbex. Ayan si Kagawad. Ayan, good morning. Meron pa tayo shoutout. Shoutout sa aking mga kaibigan. Nako. So kasama rin natin si Kuya Dong mga bro. Andoon, sinisisid na. Tapos si Kagawad, ayun. Kagawad, kumusta? Good morning. Anong tainga ko? Mamaya tutulong ako pagsisid. Tainga mo sa tainga mo. Magbabasa rin ako, grabe sobrang init. Mga bro, nung nakaraan, January 17, pagkatapos ng birthday ko, hindi ko na i-vlog. Nagpa-harvest tayo ng fish pan. At nakakalungkot dahil yun nga, kung maalala nyo nung bagyong Christine, di ba sobrang lakas talaga ng bagyo dito at bumagsak yung fish pan. Di ba naipakita ko sa inyo nasiraan yung ating fish pan doon. Nung hinarvest yung fish pan, ay kakaunti yung laman. So nakuha lang ay nasa 200 kilo mahigit. So buti nga nakabawi sa pampukot mga bro, sa binayad natin sa pukot. Kasi mahigit 5,000 din yung bayad sa pukot. Kahit pa paano yung kabayaran ng isda, nabawi natin. Tapos pamperol dun sa kasamahan natin. Kasama kasi natin nun sila Kuya Dong, sila Boss Billy, tsaka si pare ko Jeric. So ngayon, ang titingnan naman natin itong fish cage. So ito mga bro, itong fish cage na to ay 1 taon na. Ayan. At sana meron tong laman. So na-vlog ko para maipakita natin kung talagang walang laman o meron, pero sana naman ay meron, no? At kung malalaki na yung mga isda rito mga bro, kaya tayo nagdala ng malaking bangka din. Idediretso na natin sa bayan yung mga ma-harvest natin na dito, na isda. Na ipagbigay alam na natin to sa ating bossing na i-harvest na nga natin to. Tapos sa mga susunod na araw mga bro, yung ibang fish cage, i-harvest na rin natin. Ayan, mga fish cage yan. So titingnan natin yung mga isda dyan kung may laman. Tapos doon sa Team Coffee ko, yun nga lang, kulang yung kawayan nila doon. So kinapos talaga, wala tayong pagkapitan para maiangat yung yung lambat. Ayan, samahan nyo kami mga bro sa video na to. Let's go! Mga bro, ito yung gagamitin natin na kawayan. Nanghiram lang tayo. Kasi yung kawayan na pangkalos natin nung nakaraang bagyo na Christine, nadala ng bagyo. Kaya wala tayong kawayan. Ako muna itatalon at tutulong ako pagkakalos. Update ko na lang kayo. So kayo alis sa ating vlog. A few moments later. Ayan mga bro, ayan na. Nakapagkalos na tayo. Tumulong tayo pagkakalos. At nakahuli si Kagawad Milbex na mga tilapia sa takip. Ayan, na-trap mga bro sa takip. Dami. Orange pa, pakawalan natin maliit. Ayan. Mga bro, nung nakaraan kasi napanood ko sa upload ni Mami Mingwit ng Sapang na nag-check na rin siya ng kanyang mga fish cage. So bali 5 fish cage yung kanyang na-check. At yun, dadalawa yung may laman. At yung 3 walang laman. So ganun talaga mga bro, syempre. Dumaan tayo sa bagyo. Yun talaga yung yun talaga yung kalaban natin pagdating sa ganitong negosyo, yung bagyo at saka makalabas yung ating mga isda. Pero lagi naman natin sinasabi mga bro, ang pinaka-importante lang na yung ating lambat wag madala ng bagyo kasi mas mahirap pumundar ng lambat. So yung isda na pangkarga, madali lang yan di ba? Mag-i-invest ulit na lang tayo sa similya. Pero pagka ganyan mga bro, na ang lambatan nawala, talagang mahirap. Kaya may malaking kanduli dito mga bro. Tinanggalan natin ang tibo. Ayan, ang laki niyan. Sinisid ni Kuya Dong. At ayun daw, meron daw siyang nararamdaman sa ilalim. Ha? Sige, kunin mo. Pambigay natin yung mga ayungin na malalaki. Ayun nga pala. Mga bro, tatanggalin na natin yung yung pinakang pinto. Ha?
Hindi, okay lang. Tapos ay Ano lang yan? Paano lang yan? Hindi yan papitis. Patuhog. Ano gagawin natin dito? Yung ibang fish cage natin mga bro, ang ginagawa natin papitis. Pero ito ang ginawa natin dito, patuhog. So itong cage na to mga bro, sa WH to. Sana malalaki na laman mga bro. Makakabawi tayo dito. Makabawi man lang tayo dito sa fish pan eh. Diba? Idediretso natin sa bayan to mga bro. Ayan mga bro, natanggal na natin yung pinakang pinto niya. At yun, titingnan na natin kung malalaki na yung isda rito. So bali mga bro, ito yung pinakang una na naikarga natin sa fish cage. Kaya ito rin yung may pinakamalalaki na big head. Kaya kung medyo maliliit pa ito mga bro, itong mga nakakarga rito sa cage na to, sigurado na yung ibang fish cage maliliit. Kasi mas nauna to, siguro mga 3 months nauna to na nakakarga siya. Mga bro, dapat si nanay yan sasama sa bayan para tagalista. Pero gusto ko kasi sumama para para ma-vlog din natin yung pagbebenta natin doon. Babaw pare ating hawakan. Hindi na ba? Tayo na lang ba tatlo? Tayong tatlo na lang. Tapos iwanan lang natin dito yung bangka. Papailan na natin kay Kuya Dong. Mahalin pa maano. Di iwanan lang natin dalawang bangka at isama na natin si Kuya Dong. Saan ka ba? Ay, magkumain doon. Balaki tilapia mga bro. Oo, pa ayungin no. Ayan tatabi natin. Mga bro, dalawang balaking ayungin no. Ang ayungin sipirit yan para sa nagsisira. Ayan. Lalaki mga bro. Laki, marami na yan. Ginto yan. Mga bro, ayos na ayos. Mukhang marami. So pagka ganyan na nanlalaban yung pinakang niya, yung pinakang big head, mahirap iangat. Sure yan mga bro. Madami yan. Ay, salamat. At itong isang fish cage dito ay hindi nasira mga bro. Kahit pa paano makakabawi-bawi yata tayo sa damage natin sa fish pan. Yung ayungin natin. Panggastos. Yan mga bro, nakakita na naman tayo ng malaking kanduli dito. Ayun. Opo. Bali na ba tibo nito? Laki mga bro, sarap nito. Ay, Kuya Dong, napakasarap. Payat lang ang mga bigid mga bro sa cage. Ayun mga bro, harvest lang tayo no. Thank you Lord, kahit paano may na-harvest tayo. Hindi nasira yung ating fish cage. Baka hindi to kaya sa mong kagawad. Kaya yan. Kaya. Kaya ang 10 yan. Oo. Kaya 1 tonelada yan. Ben, ayungin Okay. Ayungin mga bro. Talagang makapapano tayo. Ang tilapia, ihiwalay na. Oo, nakahiwalay na. Oo, ihiwalay natin. Hiwalay. Dapat mag-ano doon. Pare. Mga bro, yung mga ganitong tilapia na nahuli natin sa loob ng fish cage. So ito ay hindi natin nailaman o naikarga na similya dito sa loob ng cage. So ito ay mga pumapasok lang mga bro. So pagka similya sila, nakakapasok sila sa lambat. Tapos doon na sila lumalaki. Hanggang sa lumaki sila at hindi na makalabas sa fish cage. Kaya yan, tinan nyo kung gaano kalalaki. Alalaki mga bro. Wow talaga. So ganyan po pag-harvest. Wala yung tilapia ko, palawak. Oo. Ganito. Mga bro, gato kalalaki yung bigid natin. Ayun. So ayan. Mga 2 kilos to, 2 kilo. Parang hindi man lang nagbagong bigat ito. Malaki yan. Okay. So eto mga bro, medyo marami na tayo na isasampa. Ayos. Ano kayang gustong inumin ni Kuya Dong nito? Makabili na sa bayan. Mas mura-mura sa bayan eh. Tumatakbo ba? Parang pwede nga yata habang tumatakbo. Sumama ka na lang Kuya Dong. Iwanan natin ang baka natin din sa kubo. Pwede. Okay mga bro, marami na rin to. Yung tsinelas natin ay nalagay na. Sa'yo ba itong kagawad Baka matakal ay. Tingnan mo mga bro, ito lalaki nito. Ayan, lalaki. Pag bukas, kayo na lang. May drive ako bukas eh.
Tinilang natin yung mga tilapia mga bro. So mga bro, ito kasi mga tilapia talagang nakakatusok to. Hindi na tulad ng big head, wala yung tibo. Ang tilapia kasi ano to, matinik. Tibo yan. Tatakal din natin mga bro doon. Sila yata nakadisla ng anak. Nga pala mga bro, sa mga gusto na magtayo ng cage, kung gusto nyong alagaan ay big head na ganito, pinakamagandang size ng lambat, number 10. Ganito. Ayan, malalaki kasi ang butas niya mga bro eh. So kasi pagka yung mga 14, nag-aano siya, nagsasara. So ibig sabihin kasi may mga talip-tip, di ba mga bro, sa mga hindi nakakalam ng talip-tip, yung lambat na gano'n nagsasara kasi yung mga bro, sa dumi. Kaya may isasuggest ko sa inyo na lambat, number 10 o number 8, mas maganda rin. Pero malalaki masyado yung number 8 mga bro eh. Kasi ang malalaki pag nasiraan yan mga bro, posible na makalabas na yung yung alaga nyo na Yan, laki na namang ayungin mga bro. Laki na naman. Ayungin. Grabe, dami na natin huling ayungin. Nakuha. Bro, ito na yung mga nakuha natin tilapia. Ang dami na. Substitution naman. Ayan si Kagawad. Binayawang na si Kagawad. Pares Kagawad to mga bro. Nakita nyo mga bro ang mga Kagawad dito. Talagang yan talaga mga masisipag para sa mga pamilya, di ba? Naglilingkod sa ating barangay. Ay pumepero na. Mga bro, palit-palit muna. Lalaki mga bro, no? Kasi yung ganyan, palaki ng palaki lalo yan, lalo na to sa ilalim. Kasi ang malalaki yan, nag-iilalim yan. O, pinapalakas ang loob. So bali ito mga bro, mahigit 1 taon natin na inalagaan. Naikarga natin siya, mga ganyan, 2-3. Tapos iyan, sa loob ng 1 taon mahigit, ganyan na siya kalalaki na. Kalalaki. Mga bro, malapit na tayo matapos. At ito kung mapapansin nyo, napapalapat na natin ang bangka ni Kagawad Milbex. So sana maka 1 tonelada tayo mga bro. So mga bro, ito, hanggang tuhod. Ayan, ang dami nating isda. Ay, thank you Lord. Kahit pa paano, nakabawi dito sa fish cage na to. Kagawad, ano masasabi mo sa harvest natin ngayon? Hindi natin nilakalang ganito kasi, di ba, sisilipin lang natin, sabi natin. Silipin lang sa ito mga bro. Ayan, thank you Lord. Thank you Lord. Ayun, meron pa. May bukal. Pwede ka na kaya saan? Malikod. Ay, may bukal. May bukal lang. Mga bro, walang dumating na mambabakaw ngayon. Papabakawin sana natin eh, kaso walang mambabakaw eh. Ay, para may humihirit na yata mga bro. Ay, hindi, wala naman. Thank you Lord, nakaharvest tayo. Woo! Lagyan mo natin ng bantay. Ayan na tayo. Huwag malaki na wala. Ay mga bro, lalagyan daw natin ng bantay para hindi lang yung kuba yung natira dun. Hindi, mayroong isa doon. Okay na. Bro, ito na yung mga isda natin oh. Grabe, ang dami. Napalapat din natin yung bangka ni Kagawad Milbex. Wow! So tapos na mga bro, iiwanan lang natin yung bangka sa kubo. Tapos dediretso na tayo sa sa bayan. Kaya mga bro, biyahe na tayo. Kagawad! What's up? Ayan o, dito na kami. Woohoo! Dadala na tayo sa bayan mga bro. Sa isda. So ito mga bro, katapat tayo na septic. Ayan o. Tapos yun ang barangay natin, Barangay Kasili. Andun. Sariwa-sariwa isda natin mga bro. Kasi pagkaangat talagang kaagad eh. Dala agad natin sa bayan eh. 1 hour later. Ito ang senator da. Mga bro, dito na tayo. Dahil bigid dito. Mga kasama natin dito. Ayan, shoutout kina bro. What's up guys? Yun, shoutout. Ito mga bro, dami na nagtakal oh. Benta. Ay si Kuya Dong, shoutout muli yung ating best friend oh.
Ang nangalat, nagarating dito sa bayan. Ayan mga bro, yung mga tilapia na nakuha natin sa loob ng fish cage, yan, ilalagay na natin dito sa banyera. Mga bro, dito sa Binangonan, ang konsignasyon hanggang dun, yung fish port, ayun, dun sa dulo, tapos hanay yan, papunta rito, tapos hanggang dun, may dulo. Ayan, mapapansin nyo dito mga bro, ayan, madami pa rin mga nagtatakal ng mga isda, mga nagdadala. Ayun yung mga nagre-rekta na ano, ng isda. So kaya kailangan makapundar tayo na medyo malaking bangka mga bro, para makapagrekta na rin tayo ng isda natin. Bali ang isda natin ito, itong hanay na to. Ayan, mamaya kikiluhin na yan pagka naawas na lahat ng ano, ng bigid. Sa cage po ba yan kuya? Malalaki yan eh. Ilang taon na pa naman. Ilang taon po ba yan? Malalaki eh. Ilang piraso na po kinakarga ninyo pagka sa cage? 400, 300 na. Maganda na sa size po. May wagang kanyo to. Kain muna tayo mamaya pagkatapos. Matatapos na yan. Ayan, maraming salamat po kay Ate Ning. Ayan, si Ate Ning. Tinanggap tayo. Ayan, thank you po. Ayan mga bro, kain daw muna tayo. At habang ano. Sige po. Oh, Nigel. Dito pala kayo, pesto niyan. Kaya mga bro, sina Ate Ning nga pala, yung konsignasyon nila. Pag nagbenta ng isda, libre daw yung yung food. Yan, may paano, may pa-lunch. Wow, naman, ayun mga bro, pakita natin, no? Yan, share kay Ate. Ayun mga bro. Sa akin ay Bicol. Bicol na lang ate. Masarap Bicol. Sa akin ay Bicol, ayan. Ayun ang magandang tangalan. Bawat meron sa may pa-lunch. Butog na rin. Ito sa akin na. Mga bro, kain tayo, ayan. Sabaw. Lahat pa nga ang kanin. Okay, na. Ba ikaw rin ba? Ayaw mo na ba? Lilipat lang namin ang bangka. Papasok. So mga bro, narito na si Kagawad. At ito na, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung napagbentahan natin sa isda. Pero bale, ang mga isda natin naglalaro sa may kaunting 2 kilo, 1.5, tapos yung 1 kilo, tsaka yung mga buntis mga bro. Kasi yung buntis nasasama lang sa mga small yun mga bro eh. Kahit malaki, basta buntis. So mga bro, narito pa rin tayo sa Binangonan. At si Kagawad ay may binibili lang, bumibili sila ng gas. At mamaya uwi na rin tayo. So yung mga bro, ito yung napagbentahan natin doon sa isda na dala natin. Ayan. So iba-iba ang presyo niya mga bro. Iba yung presyo ng buntis. Merong 1.5 kilo, iba rin ng kilo. Tapos yung mga mangilo, tapos yung 2 kilo. Iba rin yung presyo, mas mataas ang presyo ng mga bro. At yun, nakapagbenta rin tayo ng konting tilapia, 21 kilo sa 25 pesos. Ayan. So bali mga bro, yung total na naging pera ng ating harvest sa isang fish cage ay 18,190. Ayan. Kasama na yung sa tilapia din mga bro, pero awasin namin niya kasi for the boys yan. So yun, okay din mga bro. Kasi ang puhunan natin doon sa Similia ay nasa 2,000. Ang binili natin ng mga fingerlings ng big head. At yun nga, sa isang taon mga bro, ay kumita siya ng ganyan. 18,000 no. So kung marami kang fish cage, talagang rin, kikita talaga pagdating sa pagkipifish cage na. So yan, area na sila, ayan. Bumili lang gasolina at uwi na tayo sa Kuya Dong, ayan.
Yung gasolinang pantao. Sa'yo na. Ay bro, nakabili si Kuya Dong ng gasolina ng pantao. Ayun. Habang tumatakbo. Tanggal ano lang. Tanggal lamig. Tanggal lamig. Tatatago ko muna dito. Mga bro, tago muna natin yung ano, natin resibo. Papakita natin kay bossing. Mga bro, uwi na tayo. Tara. Mga bro, siguro dito ko na lang tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa ating pag-harvest. Kasama si Kagawad Melbex, si Kagawad Raymond, at saka si Kuya Dong. Ayan. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe mga bro, i-hit ang notification bell. At kung sinisipag-sipag ka ay pwede mong i-share ang ating mga video. Hanggang dito na lang muna mga bro, magkita-kita pa tayo next vlog. Happy fishing sa inyo lahat at bye-bye! Bye-bye! Ayan po, ang tagay! Para ba na yan? 5 minutes later. Mga bro, habang tayo ay pauwi, tapos na talaga ang vlog natin. Ayan o, tayo nagpapalamig na din ako Kuya Dong. Nakita natin yung mga kaibigan natin dito na mga vlogger din at mga kasama natin sa NC Anglers. Ayun. Ayan, si Kuya Ariel, Riding Thunders. Kaya Philip Robles mga bro, ayan. Binatuhan natin ang bigid. Ayan mga bro, nakakita natin, namimingwit sila eh. May huli na ba kayo?